Ayan, nasa House of Representative na tayo sa Outgate. Nag-uwian na yung mga congressman. Yan yung mga sasakyan, mga sasakyan ng ganyang public. Yan Hi, sir! Mga balita, saan ka? Kahit saan usap tayo. Maraming pulis dito sa House of Representative, mga kapatid. Hindi lang chika, kilos para sa bayan. So yan guys, nandito na tayo sa House of Representative. At talagang bantay sarado ng mga kapulisan. Ang mga kawatan. Charot. So ito guys, in-expect na ng kapulisan na may darating dito na mga supporters ni Congressman Kiko Barsaga ukol po doon sa pagkasuspindi niya. So 60 days suspension dahil po doon sa Code of Ethics. So para sa atin mga kababayan ay mas malala po na hindi katanggap-tanggap yung pagnanakaw kesa doon sa pagbubulgar sa mga katiwalaang ginagawa ng mga politikong korap. Anong masasabi mo sir doon sa pagka-suspende ni Congressman Kiko Barsaga? Alam mo, marami na nagbigay ng komento patungkol diyan Pero para sa akin, ito ay isang uri ng para mapatahimik ang kanilang mga kritiko sa loob mismo ng House of Representative. At para sa akin, tama si Kiko Barsaga na napaka-hipokrito ng mga congressman na to. Bakit? Yung pagsasalita mo, pag sisiwalat mo ng mga ginagawa nilang pagnanakaw, imbis na pakinggan nila yon, imbis na pagkaisahan nila na mapatunayan kung may pagnanakaw nga hindi, sukat patahimikin mo. Bakit? Kasi involved din sila Sabi nga ni Kong Kiko, ako nagsalita lang, sinuspinde. Samantalang yung karamihan ng colleagues ko dito, ang daming kabit, ang daming asawa sa labas, hindi na suspinde. What is the most ethical? Yung nagsalita ka? What is the most unethical? Yung nagsalita ka na siniwalat mo ang pagnanakaw sa gobyerno at ang maling pagtupad sa serbisyo ng Pangulo? O gumawa ka ng pagnanakaw at gumawa ka ng pangangabit bilang isang congressman? So, mas unethical yun palagay ko. Kaya yung ginawa na yan, isang uri ng panggigipit yan at isang uri ng pananakot. Kasi syempre, kung congressman nga, kung yung dating presidente na padala sa dahig, ano pa kaya itong congressman na tinanggalan? Binigyan ng suspension. So yan, bantayan sa taong bayan. Na sino man ang lalabis doon sa mga bagay na sasabihin niya na sinasabi at ginagarantiyan ng konstitusyon na malayang pamamahayag at pwede nilang perwisyuhin. Diba? Kaya nga ang dami nang ayaw magsalita ngayon Ang dami nang tatakot. Pero sa kabila niyan, marami na rin namang bumabaligtad kay Bongbong Marcos. Marami na nagsisipag-resign ngayon. Marami nang bumabaligtad. So yan ay isang uri ng panggigipit sa malayang pamamahayag. Isa na lang sa akin, sir. Ini-opinion po dun sa sabi ni BBM, ay ligasiyan niya daw yung Bukana Bridge. Alam mo, pag addict ka, lahat di ba? Pag ang isang tao kasi addict, merong tinatawag na hallucination tsaka delusion. Hindi mo na malaman kung ano yung tama at mali. Kaya nga sa ating mga Pilipino, marapat lamang na malaman natin ano ba yung mental state, yung kasalukuyang mental na sitwasyon ng ating presidente. Kasi alam naman natin nung 2018 pa yan, nakipag-usap na si Tatay Digong diyan sa People's Republic of China para bigyan tayo ng tulay. Pero nung nangyari yan, ang pinagbabasihan lang nila kung kailan na-construct. Pero alam naman natin na ang nakipag-usap dyan, ang nakipag-ayos dyan, si Tatay Digong as part of their complementary friendship na kinabang ang Pilipinas doon sa mapayapang pag-uusap nila dito sa West Philippine Sea. Kaya palagay ko, hindi tama na ang gininyan ng presidenteng Bangag. Kasi unang-una, alam naman ng taong bayan, lalo na ng mga taga Davao, na hindi naman siya ang nag-initiate nun. Ikalawa, ito ay pagpapakita ng ating presidente, wala talaga sa tamang utak, wala sa tamang katinuan. Hamakin mo, siguro iniisip niya, yung billion na inispend doon, may pampapalusot niya doon sa mga ninanakaw nilang pera ngayon. Malinaw naman na walang ginastos ang gobyerno dyan. Dinonate yan ng China, tama? Tama. Yun ang gusto niya siguro i-portray doon. Kaya nga sabi ko, mahirap makipag-usap sa addict. Dahil yung addict, kung ano-ano pinagsasabi, hindi niya na alam kung totoo pa ba yung sinasabi niya o hindi na totoo.
Safe Ito, na may siya sa dagdag isang lang. maleta. Sabi naman ni Auntie Claire, about dun sa Bukana Bridge. Ang sabi niya, dapat lang naman daw kasi sa panahon daw ngayon natatapos. Ano masasabi niyo? Ano sa panahon ngayon tatapos? Bukana ngayong, Bridge. Ano daw, panahon ng Inauguration. administration ni Bongbong Marcos, natatapos ang proyekto. Hindi ko siya makitaan ng logic dun eh. No? Kasi alam naman natin, yung 6 na taon na panunungkulan ng isang presidente, kulang talaga yan sa Pilipinas. No? Atras tayo ng konti. 'Di ba? Ang daming humanga doon sa tatay ni Bongbong Marcos. Na ang dami daw napagawa nung panahon niya. Yun daw yung golden era ng 30 Pilipinas. years naman yun, sir. Putang ina. Sino ba namang hindi magpapagawa ng ganong karaming facility? 20 taon mong hinawakan yung Pilipinas. Ang tanong doon, sa 20 taon na yun na maraming napagawa, gaano din kalaki ang nanakaw kaya? True. 'Di ba? Alam mo yan ang problema sa bansa natin eh. Siyempre, si Tatay Digong, maraming mga mga projects yan na na-pending. At yung iba nga dito, no, hindi niya na pinatuloy yung mga flagship projects si Tatay Digong. Tinanggalan na ng pondo 'yon. Bakit itong Bukana na to inaangkin niya? Hindi naman niya kaya tanggalan ng pondo 'yun eh. Dahil ang nagpondo mismo noon, China. China, yes. 'Di ba? Kaya natural lamang na itong panahon na ito, marami talagang mga infra projects na maaaring natatapos na. Pero hindi niya po pwedeng i-claim sa kanya, hindi niya po pwedeng i-claim na sa kanya lahat itong mga projects na to. 'Di ba? Hindi naman kasi kakaupo mo lang. Nagkaroon ka kagad ng project. Unang-una, paano ka magkakaroon ng project? Ininakaw mo na nga yung pondo. No, kaya ang ginagawa niya, yung mga nauutot na uulol pa rin niya ng mga talyalista, no? Naniniwala sa kanya na siya talaga yung may project nun. Pero alam nyo, mababaw na usapin yan. It's not about the usapin ng ng legacy. No? Masyadong tinatakpan yung usapin ng totoong issue eh. Ano ba to? Bongbong Marcos, magpa-hair follicle drug test ka. Yan ang pinaka-importante diyan. Tinatakpan mo yung mga issue eh. No? Yung 60 billion na PhilHealth funds ibalik mo. At sagutin mo yung 2025 GAA at sagutin mo din ang mga paratang ni Saldico. Yun ang totoong issue. Huwag mong pagtatakpan. Napapansin niya ba ninyo yung media mileage nila, nililihis nila? O di ngayon tayong lahat, nandito tayo ngayon sa Bukana Bridge. 'Di ba? Ano nangyari dun sa mga ibang o lalo na yung isa sa pinaka matinding pasabog ni Amy Marcos na yung kapatid niya, yung ading niya, bangag. Nalilimutan natin eh. Huwag tayong masyadong masusway ng mga propaganda nila. Doon tayo sa totoong issue. Dapat palakasin natin ang panawagan na Marcos resign. Kasi nga, kahit na hindi pa siya nagpapa-hair follicle drug test, may umamin na. At yung umamin na yon, kapatid niya pa yon. Na bata pa lang siya, nagdodroga na siya. So yun ang pinakamatinding ebidensya. 'Di ba? Kasi testimonial evidence 'yon galing mismo sa kapatid niya. Kaya dapat doon tayo nakapokus. Yun. Salamat. Okay, maraming salamat mga kababayan. Mabuhay ang bansang maisog. Salba natin ang Pilipinas. Buhay. Sir, thank you.